Ang Diyos ay galit sa kasalanan. Pero bakit mahal niya ang mga makasalanan? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kung bago pa lang kayo sa ating YouTube channel, dito ko po ina-upload ang aking mga full videos. Paki-subscribe naman po ako. Salamat po. Ang kasalanan at ang makasalanan ay dalawang magkaibang bagay po yan. Ang kasalanan, ito po yung mga ginagawa natin. At ang makasalanan, ito po yung tayo mismo bilang tao. So bakit nga ba mahal ng Diyos ang makasalanan pero galit siya sa kasalanan? So ganito yan. Kung babasahin natin ang Genesis 1:27, ginawa tayo sa image of God. Syempre mahal niya tayo. At sa John 3:16, syempre kahit bata, alam ang verse na to, binigay niya ang kanyang bugtong na anak dahil nga sa pagmamahal niya sa atin. 'Di ba? Napakarami pang verses sa Bible na nagsasabi ng pagmamahal ng Diyos sa atin bilang makasalanan. Pero bakit nga ba galit ang Diyos sa kasalanan? Ang kasalanan kasi nakakasira ng relationship natin sa Kanya. Nakakasira rin ng relationship natin sa pamilya at mga kaibigan, pati na rin yung tiwala. Nakakasira rin ng buhay, nakakasira rin ng future. At higit sa lahat, pwede pang magdulot ng kamatayan. Ganun katindi yung kasalanan, kaya galit ang Diyos sa kasalanan kahit mahal niya tayo bilang makasalanan. So magbibigay ako ngayon ng ilang mga illustrations na nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa atin bilang makasalanan, pero galit siya sa kasalanan para mas madali natin maintindihan. Halimbawa, yung Panginoon, siya yung doktor, tayo yung mga pasyente niya. Nagagalit ang Diyos sa atin o yung doktor, para madali intindihin, yung doktor galit sa ginagawa ng kanyang pasyente. Yung mga unhealthy lifestyle, hindi sinusunod yung pag-inom ng ganitong gamot, hindi sinusunod yung ganitong dapat pagkain. Galit siya sa mga ganong ginagawa natin. Pero ginagamot niya pa rin tayo. Dahil mahal niya tayo. Mahalaga tayo sa kanya. Gusto niya tayong gumaling kahit tayo matigas ang ulo. So ipagpalagay naman natin sa illustration number 2, siya yung teacher natin. Tayo yung estudyante. Magagalit talaga siya kapag nagtuturo siya tapos hindi tayo natuto. Gusto niya mag-aral tayo ng mabuti. Gusto niya magkaroon tayo ng magandang buhay sa future. Gusto niya mapaayos yung buhay natin. Pero dahil tamad tayo mag-aral, nangungopya at nandadaya tayo. Magagalit talaga ang Diyos pero gusto niya pa rin matuto ka. Gusto ng teacher mo matuto ka. Gusto niya magkaroon ka ng magandang buhay sa hinaharap. Didisiplinahin ka niya. 'Di ba? Napakasimpleng illustration lang na sa tingin ko madali nyo rin naman masusundan. At ito pa, mas medyo controversial itong last illustration na ibibigay ko sa inyo. Pero gusto kong sabihin sa inyo na hindi ko po ito salita. Galing po to sa Bible, okay? So ganito yan. Illustration number 3 natin, sabihin nating LGBT community. Alam naman natin na kasalanan ang kabaklaan, di ba? Bible ang nagsabi niyan kasi ang nilikha ng Diyos ay babae at lalaki lamang. Pero yung LGBT, maraming pinaglalaban. Pero gayon pa man, ang mga tao mahal ng Diyos. Kasama dun ang LGBT. Galit ang Diyos sa kasalanan na ginagawa ng LGBT community, pero mahal sila ng Diyos bilang tao. Hindi pa huli ang lahat. Gusto ng Diyos matuto sila, gusto ng Diyos magkaroon sila ng maganda at maayos na buhay, gusto ng Diyos magkaroon sila ng kapayapaan. Mali talaga yung kanilang gawain, pero mahal pa rin sila ng Diyos. Pinabayaan ba sila ng Diyos? Syempre hindi, di ba? So wag po nating masamain ang sinasabi ng Bible patungkol sa LGBT community at illustration lamang ito. Dito natin makikita na mahal tayo ng Diyos kahit makasalanan tayo, pero galit siya sa kasalanan natin. Yun lang po at sana subscribe nyo ako sa aking YouTube channel para sa mas marami pang content na katulad nito. More on Bible education po tayo, wala po tayong religion na tinuturo dito. Salamat po.